What's up again mga kapadyak? For today's video ay meron tayong i-review at i-unbox na rin na SR Santur air fork na ilalagay natin sa Mountain Peak project bike natin. Ito yung air fork na i-unbox natin ngayon mga kapadyak at ito yung SR Santur Axon air fork. At sa mga magtatanong kung nasaan yung Epicson ko, yung SR Santur din, na kailan lang ay kinabit ko sa may bike ko at ni-review ko, ay naibenta ko na siya. Papalitan ko siya ngayon ng Axon pero SR Santur pa rin yung brand. Kaya naman binenta ko yung Epicson ko kasi nakita ko sa Shopee marami na nagsilabasan ng Axon. Parang nananadya talaga eh. Kasi kung kailan ako nakabili ng Epicson ko, saka naman nagsilabasan tong Axon. Kasi mahirap din maganap na itong SR Santur Axon air fork, maski yung Epicson. Pero ngayon madami ng stock na nagsisilabasan yung mga bike shop. At kung naalala nyo, sinabi ko nga doon sa may vlog ko about sa Epicson ay napano choice ako sa non-tapered na air fork kasi mahirap nga maganap ng tapered. At ngayon nagsilabasan nga yung Axon na tapered siya, na true axle na din. Na maganda na, para pares na sila nung likod ko kasi yung likod ng bike ko, true axle yun. Eh yung harap, hindi pa, quick release. Kasi yung Epicson na binili ko, quick release pa, tsaka non-tapered pa. Ito, tapered na, tsaka true axle. Kaso, mas mahal nga lang itong Axon air fork kaysa doon sa Epicson. Kasi yung Epicson, nabili ko siya ng 10,500 ata. Basta nasa 10,000 yon. Tsaka itong Axon, nabili ko ng 13,200. At mas magandang Axon kasi sa mga nagbebenta sa description nakalagay na 1.6 kilo lang at yung Epicson naman ay 1.8. Kaya makakalis tayo ng weight na 200 grams din. So yun mga kapadyak, buksan na natin to. Pero bago ang lahat ay gusto ko na magpakilala. Kung bago ka lang sa channel na ito, ako nga pala si Charles na inyong kapadyak. At dito po ay gumagawa ako ng bike related videos tulad ng bike tips, bike tutorial, bike review, DIY hacks, biking vlog, unboxing vlog at marami pang iba. Kaya kung hilig mo ang pagbabike o nagsisimula ka pa lang sa pagbibisikleta, ay feel free bisitahin mo ang YouTube channel ko para tignan yung mga video ginagawa ko. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin yung bell button sa ibaba para lagi kang update sa mga bagong video. At i-like mo na rin tong video ito. So yun mga kapadyak, bago ko buksan ito, sa mga magtatanong kung saan ko siya nabili, na-order ko siya sa Shopee at ilalagay ko na yung link sa ibaba sa mga gusto rin maka-avail nito. So yun mga kapadyak, buksan na natin to. Ito na ngayon siya mga kapadyak. At yun, meron pa ulit siyang balot. Yun mga kapadyak. So yun mga kapadyak, natanggal ko na sa pagkabalot to in order kong SR Santur Axon air fork. At kung makikita nyo mga kapadyak, itong Axon niya o yung model niya ay kulay white yung ginamit na kulay. Hindi katulad sa Epicson na kulay black na hindi masyado makita. Dahil black na yung background niya, tapos black din yung nakasulat na Epicson. Dito, kulay white yung Axon niya, tsaka yung SR Santur yung brand, kaya kitang-kita. At kulay black din tong stancho niya na size ay 32mm. At tapered na rin siya, then true axle na. Full alloy itong air fork na ito na may kilo na 1.6. Then lockout siya, manual lockout, hindi remote lockout. At yung may nakasulat pang speed lockout, kung saan madali lang siya may lockout. Hindi siya ganun kahirap na i-on tsaka i-off. Then, meron na siyang sag indicator dito na maganda na rin para malaman mo kung gaano kalambot yung nilalaro ng fork mo. Then, true axle na nga siya, tulad na sinabi ko kanina, na 100mm by 15 yung size niya. Itong size na itong axle niya. Then, non-bush siya, 100mm lang yung hub spacing niya. At 120mm yung haba na itong stancho niya o 100mm travel. Pwede mo rin siyang i-adjust kung anong gusto mo. Ang sagad yata nito is 140mm. Sa akin, okay na siguro yung 120. Sakto lang naman yung haba niya, di naman ganun kalaki. Tapos tong Axon air fork, ginagamit din nito minsan sa mga pan-trail. May mga nakita akong ginagamit eh. Kaso yung 34mm yun. Kasi nakasulat dito 32mm. Ang ibig sabihin na netong stancho niya, yung taba nito ay 32mm. Yung nakita ko naman na ginagamit sa pang-trail, 34mm yung taba nun. Then sa likod, nandito yung barcode niya and serial number na pwede mo i-trace kung legit ba yung nakuha mong SR Santur air fork. Kasi may mga air fork ngayon na SR Santur na nagsisilabasan din na fake. Kaya mag-ingat-ingat din sa pag-order. At ganun pa din mga kapadyak, meron pa rin siyang rebound adjuster katulad sa Epicson na maganda na rin. At yung lalagyanan ng brake niya, brake caliper ay post mount na. Hindi mo siya kailangan gamitin ng adapter.
Then sa ilalim, meron ulit Allen bolt na pwedeng baklasin kung may gagawin ka sa loob ng fork na to. Then dito sa may arch niya, nakalagay dito yung paglalagyanan ng brake cable hose o kable. Kung ano man yung preno mo, hydraulic or caliper, dito nilalagay yung hose nun, yung cable. Then dito sa may left corner niya, dito nilalagay yung hangin, bubuksan mo lang yan. Then makikita mo na yung pinaglalagyan ng hangin. Then dito sa right, dito naman yung lockout niya. Malambot lang naman yung lockout niya, talagang speed lockout siya, madali lang may lockout. At sa baba, nakasulat din yung mga warning o dapat mong sundin pag gagamitin mo tong fork na to. Bali, parehas lang naman sila nakalagay sa Epixon. Tapos yung true axle nito, iba din yung pag-lock niya. Meron ka pang pipitin bago siya maalis, katulad nito. Kailangan mo pang i-press itong dulo nitong axle niya, tutulak mong ganyan, tsaka mo hihilain. Ganon siya maalis mga kapadyak. Hindi agad-agad siya mahuhugot o malalaglag pag nagbabike ka. Bali, pag ipapasok mo siya o ikakabit mo ulit siya ay di mo na kailangan i-press itong dulo ng axle. Susot mo na lang yan at mapapasok mo na yan. Di kung paano siya ilak, i-thread mo lang din naman to parang sa mga normal na quick release, yung mga karaniwan, i-thread mo yan, then mailalak mo na. At itong fork na to mga kapadyak ay ikakabit ko na rin sa may bike ko at hindi ko naman naibibideo dahil gumawa naman na ako ng video kung paano magkabit ng fork. Yun yung kinabit ko yung Epixon ko, panoorin mo na lang. Click mo na lang dito sa taas at meron din ako ginawang review ng Epixon na yon. Kaya update ko lang kayo sa mga susunod kong video pag na-ride ko na to o nagamit. Yung Epixon ko nga pala isang beses ko lang siya nagamit, yung ride namin sa Aguinaldo. Kaya sulit din yung nakabili nun, hindi ko na matandaan yung pangalan kaya shoutout sa kanya, thank you sa pagbili ng Epixon Air Fork ko. At ito na nga, i-review natin kapag nagamit ko na. Yung Epixon ko, wala na. Hindi ko na siya mabibigyan ng feedback kung anong review ko doon dahil sa ibang may-ari na siya. Kaya dito na lang tayo kay Axon. Kung okay na okay ba siya at may recommend sa pera mo na 13,000, 10,000. Pero marami rin na rin gumagamit nitong Axon Air Fork. At kilala din naman yung brand na SR Santur na maganda na yung mga fork na nilalabas nila kahit coil fork naman yan. At lalagyan ko din sana to ng bike skin kaso ubus na yung bike skin ko dahil nagpalit ako ng bike skin sa may bike ko. Order lang ulit ako o kaya naman baka dyan kung may gusto magpa-sponsor. Bali mga kapadya, kung makikita nyo itong paglalagyanan ng brake cable ay hindi na siya de-allen. Ganyan na siya. Plastic na lang to at hindi na yung katulad sa Epixon na de-allen siya. Okay na rin yan. Pero may tendency malaglag ito pag nagbabike ka kaya palitan mo na lang din ng zip tie. Pwede naman o kaya tali mo na lang dyan. Bali na check ko naman na itong Axon na to sa may website ng SR Santur at legit naman siya. Bali itong SR Santur Axon Air Fork ko ay 2021 siya nilabas. So yun mga kapadyak, yun lang na may masasabi ko dito sa may Axon Air Fork. Kaya kung nagustuhan mo itong video ito ay huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. Like kung nagustuhan mo para alam ko kung gagawa pa rin ganitong klaseng video. At i-share mo naman sa mga kaibigan mo na nagbabalak din mag-upgrade ng Air Fork at ang budget nila nasa around 10k to 13k. At mag-comment ka sa baba na mga gusto mo malaman sa pagbabike, susubukan natin sagutin yan. At subscribe kapag di ka pa nakasubscribe, maraming video pa tayong gagawin at i-hit mo na rin yung bell button sa baba para laging update sa mga bagoong video. At maraming salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta at sa'yo na rin nanonood hanggang ngayon. Kaya kita-kita ulit sa next kong video. Peace out!